Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Billionario News Channel. Pahayag ni Congressman Toby Chanco. Nasaksihan daw niya na talagang pinagalitan ni Pangulong Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez kasama na si Saldico yung ginagawa nilang panluloko sa budget. Yung pagiging materialistic. Kaano ba ang gusto nyong jet o ano? Nangyari ito November 24 last year pa. Ngayon lang isiniwalat niya. So, ito, pulsohan natin. Anong ibig sabihin nito na totoo bang nagalit ang Pangulo? Kung nagalit siya last year pa, bakit walang epekto ang kanyang pagkagalit-galit kay Martin Romualdez? Ito. Agad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha nyo. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Eh di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh, na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na madi-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba, assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang 2 billion na a month. Wow. Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba, parang pareho yan, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa ay nagtutuluan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Eh saan napunta yung pera? Di ba sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Eh saan napunta yung pera? Silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? So hindi ko pa rin paniwala yung mga ibang sinasabi? Eh di ba puro sabi? Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House. At alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa, nakalimutan ko. Buti tinanong mo yan. Sinabi niya pala yun sa harap. But again, for me, it's not only whether the president
receive anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has a may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM ngayon. Wow! Galing! Believe ako dito kay Congressman Toby Chanco. Yung sinasabi niya, kumbinsido ako. Okay. Ang daming dapat pag-usapan dito. Una, yung nagalit, ano? Depende kasi kung paano mo i-deliver yung mensahe mo. Tingin ko November 24 pa ito last year. Sinasabi na naniniwala ako na nangyari yung pag-uusap. Sobra na kayo, ganito. Meaning to say, gusto ng presidente, i-stop nyo na. Hindi naman na-stop. Anong ibig sabihin nun? Ito yung opinion ko na lang ito. Mahina talaga ang leadership ng Pangulo. Yung the way na may na-discover siya na ghost project sa somewhere in Baliwag, Bulacan. I am angry. Sabi niya. I'm very angry. Kailang yung mukha niya, wala talagang kaemo-emosyon. Kaya kung ako si Martin, o ako si Saldico, sinasabihan ako ng presidente na sobra na kayo. Kaya lang yung the way he delivers it, walang dating. Sa tingin ko pasok dito, gawin natin ulit. Kaya natin yan. Kung si Digong, tingnan ng style ni Digong. Yung tanimbala. Sige, gawin nyo yan. Pakain ko yan. Ako, nung nasa serbisyo ako, parang style Digong din ako. Mahirig ako sa gulpi di gula. Dahil naunahan ko, wala na. Tigerger na yung sundalo. Mamaya, confess nyo. Huwag mo nang ulitin na. Yes, sir. Scrum. Scrum to. Tignan ko, wala na. Ganun yun. Galit, tapos tuloy-tuloy pa rin nakawan. Wala. Dito ko lalong napapatunayan na mahina talagang leader itong si BBM. Opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Mga taga Anamogueros, mag-atop na siya. Patuloy ko na. Karon naman nagyud sa pag-atop, so mainigid siya nga atop kay kuha naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So
Kuan gyud. Unsa dayon yung panginabuhian inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Mm. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. Mm.